Welcome back mga kabandera! Sige na, pag-usapan natin. Tara dito sa makapag-usapan natin. Ito na yung ating pag-uusapan mga kabandera. Kamo ngayon, Special health ranking naman tayo. umaga tanghali, pag-usapan natin. Ito yung masamang dulot ng pagpupuyat. Usapan natin. Akala natin minsan mga kabandera ang simpleng pagpupuyat lang. Pero kapag paulit-ulit pwede itong makaapekto sa utak, sa ating katawan at pati sa emosyon. Kaya mga kabandera, narito yung ating top 10. Bad effects of sleep deprivation. Tama ba? Down. Deprivation. O 10 masasamang epekto ng pagpupuyat. Yeah. Yung pala yung English. Panat. Deprivation. Usapan. Pagpupuyat. Issue, real talk. Now I know. May hindi pa man tayo nagsisimula, meron na kagad komento sa ating kamahalan eh. Walang iwasan. Sabi naman Melinda, Usapan natin. ang sanina sobrang pagpupuyat ay nagiging delikado sa buhay ng isang tao. Pag-usapan natin. Dito walang tago lahat. Tulad ng pagtaas ng dugo or ng BP, paghina ng immune system na nagiging daan sa maagang pagkamatay. Always be strong. Yan nga yung sinasabi natin na tatalakayin natin. Pero maganda rin naging komento ng Ma'am Melinda. Na pag-usapan natin. Talagang kailangan ng disiplina sa sarili. Sabay, bawat boses mahalaga. Walang naiwan, walang Ito yung 10 sinasabi natin usapan dito. na epekto. Linya bukas lagi sa'yo, sa akin sa buhay. Yeah. Sige na, Ito yung rank 10. dito sa makapag-usapan natin. Lahat ng Yung sinasabing the accident magnet. i-mind, pag-usapan natin. Kamo ngayon, Ano ba ibig sabihin itong accident magnet? tanghali, usapan. Yung hilahin ka ng aksidente. Walang iwasan, Kasi nga puyat ka. usapan natin. Kung may nahinain ka, sige banggitin. Ang sinasabi dito, kapag kulang sa tulog, bumabagal ang reaction time. Parang laging delayed ang preno ng utak. Pang araw-araw, edukasyon. Kaya mas mataas ang tsansa ng pagkadulas, banggaan sa kalsada, o pagkakamali sa trabaho. Natin, open ang linya, open ang Ayan mga kabandera, rank 10 pa lang tayo dyan ha, yung sinasabi nating the accident magnet o hilahin ng aksidente. ating laban. So let's talk, let's vibe, let's keep it real. So tandaan nyo to, pang 10 pa lang to ating binabasa. Dumako naman dito tayo sa rank number 9 na sinasabi. Natin, The energy drainer. usapan natin. Ano ba ibig sabihin tong energy drainer? Ubus lakas. Sige na, pag-usapan natin. Yung tipong kahit kakagising mo lang, parang pagod ka na agad buong araw dahil sa pagpupuyat at hindi nakakabuo ng quality rest ang katawan kaya laging lutang at nanghihina. Lahat ng issue, real talk natin. Open mic, open mind, pag-usapan natin. Sabagay, minsan nararanasan ko rin to no? Natin, Pag sobrang puyat. usapan natin. Klaro, O siya sabi ng lutang. wasan, usapang diretsa. Hindi ka makausap. Kaya parang lagi rin nanghihina. Kaya doon sa mga nakakaranas nito, alam na this. Pero in fairness naman doon sa ating mga kabandera dyan naman trabaho talaga sa panggabi, no? Yung sinasabi ko kanina, yung mga security guard natin, Ready, bandera. Let's talk. sa mga call center pala yung sinasabi ko kanina. Tara, tara. So yan number 9, the energy drainer o ubus lakas. Tara dito sa makapag-usapan. Dumako naman tayo dito sa rank 8. Talk natin. Open mind, pag-usapan natin. Ito yung sinasabing the productivity Kwento, wala. killer. Usapang diretsahan, pag-usapan. Yung patay sipag. To the body, o kwento natin. Yung gusto mo magtrabaho pero hindi ka makafocus. Walang tago, lahat malinaw. Usapang Bumababa ang output, mabagal kumilos, at kailangan ng doble oras para matapos ang dating kaya mong nang tapusin na mabilis. win kasama ka. Yun na. Wala ka ng production. Ay isang Patay na yung sipag ay bawat boses mahalaga. na nakukulangan na doon sa kilos. Usapan dito tuloy. Bumabagal. Bukas lagi sa'yo sa Dahil nga ito sa sinasabi natin sobrang ng pagpupuyat. natin. Dito sa makapag Imbis na matapos ng mga na mabilis, ng issue. tumatagal. Talk na
dumodoble yung oras. Wala nang ang production. Kamo ngayon, pag-usapan natin. Umaga tanghali, Let's proceed naman sa rank number 7. diretsahan pag-usapan natin. Kung may hinaing ka, Ito yung sinasabing The Memory Scrambler. pag-usapan Ano ba to sa Tagalog? sama sa Tagalog talaga, no? Sabi nga natin eh. issue. Lahat Ito yung nakakaranas ka ng gulong-gulo ang alaala. lagi pag The Memory Scrambler. open, Scramble? open up. Oh, parang kalat-kalat ba in-scramble? Dito, hindi nag-iisa, may masasandalan. Nahirapan ka mag-alala ng detalye, pangalan o instructions. Real, Dahil sa kulang sa tulog, naapektuhan ang short-term at long-term memory. Parang hard drive na hindi nakakapag-save ng maayos. Oo nga. So yan yung sinasabing memory scrambler. Lutang na nga, nakakalimot pa nga ni. Pati instruction hindi na masundan. Dahil yan sa sobrang pagpupuyat. sige na, pag-usapan natin. Dito sa Dito naman tayo sa rock number 6. natin, tara dito sa pag-usapan natin. Sa number 6 naman tayo, The Mood Monster. Open mind, pag-usapan natin. Kamo ngayon, pag-usapan natin. Ito yung sinasabing mainit ang ulo, mainitin ang ulo. May mga kilala ba kayong ganyan, mga kabandera? Pang diretsa, Na pagkausap mo parang laging nakaangil eh. Wala ka pang sinasabi, mainit na ulo. Tignan mo yung tsura niya, baka sobrang puyat yan, mga kabandera. Pag meron kayong mga nakakarakwento, hindi pa man nagsasalita nga, mainit na ulo. Konting mali lang, big deal na sa agad. Ito yung mga taong laging puyat at mas iritable. let's break it down. Tara, Madaling mabattery at mas emosyonal. sige na, pag-usapan. Na pwedeng makaapekto sa relasyon sa pamilya, kaibigan at katrabaho. Ay, open mind, Yun din naman sakit minsan sa ating mga kabandera pag merong tayong mga kilalang ganito, yung sobrang pagpupuyat. Na dati close mong kaibigan, na dati close kayo sa pamilya, close kayo sa trabaho. Dahil sa ganitong gawain na sobrang pagpupuyat, nagbabago na ang mood. Monster na ang dating, mga kabandera. Yung init ng ulo ko lang nalang, sumabog na yata yung kanyang init ng ulo. Tama ba? strive. Kung ano ang totoo, yun ang ating gawin. Kasama ka, tara na, pag-usapan natin. Rank number 5 naman tayo, mga kabandera. Dito tuloy-tuloy ang linya bukas. Ito yung The Focus Fumbler. Fumbler pala. Usapan natin. Sablay sa focus. Oo nga, sablay na. Lahat ng issue, real talk, Hindi nakakasunod sa usapan. open mind. Ito yung madaling mawala sa usapan. Usapan, Oo, laging distracted at hirap mag-concentrate, mga kabandera. kwento, walang iwan. Para kang laging may brain fog. Usapan, Oo nga. hinaing ka. Na humahad lang sa malino na pag-iisip at tamang desisyon. Pag-usapan natin. Oo, parang malabong-malabo na yung pag-iisip ba? Oo nga, dapat malinaw ha. So, wala siya. Laging distracted. Ang sabi dyan sablay sa focus o focus fumbler. Talk lang lagi, pag-usapan natin. Open ang linya. Dumako naman dito tayo sa pang-apat. Kwento mo, kwento ko, yan ang ating laban. The Immune Impostor. Keep it real, Ano ba ibig sabihin nito, Immune Impostor? we feel community. Mahina ang resistensya, walang lakas. Bawat araw, pag-usapan natin. Kapag kulang sa tulog, hindi nakakabuo ng matibay na panlaban ng katawan. Oo, hinang-hina ba sa ganyan? Ito yung mas madaling kapitan ng sakit. Katulad ng ubo, sipon, lagnat, at iba pang infeksyon dahil bagsak ang immune system. Natin tara. Tama to si Ma'am, si Ma'am Melinda kanina. Immune system talaga. Open mic, open mind. Ayan pag sobrang pagpupuyat, pag meron kayong mga kilalang mga ganyan kabandera, na dati hindi naman, na nagiging masakiti na ngayon. Diretsahan, Madali na kapitan ng mga sakit, ubo, sipon, lagnat, at iba pa. Minsan nga pa nga, infection, sabi dito Yan ang tinatawag na immune impostor. Ito pangatlo naman, Ready, bandera. yung sinasabing the skin saboteur. Parang Italiano to, saboteur. Tara. Paano ba yung spelling nito? Paano ba i-pronounce to? Saboteur. Oo. Kalaban ng kutis. Ito yung sinasabing dapat na kutis
porcelana ka na. Ito yung sinasabi, nagiging kutis dry na pag ganito. Yung sobrang pagpupuyat, mga kabandera. Lang iwasan usapang The skin sa future, kalaban ng kutis, porcelana. baryo, kwento natin, mga balita, problema. Hindi lang eye bags ang problema ng mga taong sobrang nagpupuyat. Ayan, sabay-sabay. Ang madalas sa pagpupuyat ay pwedeng magdulot ng pimple breakouts, May tuyong balat at mas mabilis na pagtanda ng itsura. ng ating gawin. Parang laging pagod ang mukha, stress na stress. May isang tinig, sabay-sabay. Kaya mga kabandera, kung meron kayong mga kilalang ganyan, Walang goodbye. na isang linggo lamang Dito to press na press yung mukha, ang ganda-gandang tignan. Diyos sa Matapos mga 2 linggo, iba na itsura. dito sa Parang inabot na sa pian na ba? Parang ganon. Oo. Yun yung mga dahilan. Nagbabago yung tsura at saka yung kutis. ka. Sige, banggitin. Yung dating edad mo 40, Pag pagdating mo ng after 2 weeks dahil sa pagpupuyat mo, naging edad ka 60. Ano ba yan? Oo. Hindi lang eye bags hindi lang eye bags yung namamaga. Pati balat pa nga ni. real talk lang lagi pag-usapan natin. Open ang linya, open ang puso, sama-sama lagi ka. Dumako naman tayo dito sa pangalawa, rank 2 na mga kabandera. Sasandalan, kwento mo, kwento ko, yan ang ating laban. Ito yung the metabolism wrecker. Wow, wrecker talaga, metabolism. Community Yung gulo sa timbang at asukal. araw, pag-usapan natin. Ito yung metabolism wrecker. O yung gulo sa timbang at asukal. Usapan, Ano ba sasabi ditong asukal at timbang? usapan. Kapag kulang ka sa tulog, magugulo ang hormones na kumokontrol sa gutom at metabolismo. Mind, pag-usapan Tama naman yung mga kabandera. natin. Nawawalan ka ng gana, Usapan, yung hormones mo na kumokontrol sa gutom mo, nababago, pagdiritahan, pag-usapan natin. mas madaling tumaba. Tumaas ang risk ng obesity. At magkaroon ng problema sa blood sugar tulad ng diabetes. Tara dito sa Oo, yan mga kabandera. Lahat na- Siyempre, pag ikaw nga naman ay lagi nagpupuyat, open mic. wala kang ginawa kundi pa yung mga kinakain mo. Kamong Mas nahihilig ka doon sa mga matatamis. magatang halip. Kaya kung meron tayong mga kakilala dyan na bigla-biglang tumataba o nagiging obese, Diretsahan, baka naman sobrang pagpupuyat na rin yan. Hindi na makontrol yung gutom, yung metabolismo, nagbabago na, tumataas na. Yung risk ng obesity. Blood sugar naman ang problema natin dyan. O tulad ng diabetes. Ready, Bandera. Let's talk about it. Let's At ito po yung rank number 1 natin, mga kabandera. tara. Na talagang mapanganib. Yeah. Para doon sa mga kabandera natin, kababayan natin na sobrang nagpupuyat. Pag-usap. Na ito ay pag talagang ito na yung naranasan natin. Wala na talaga. Goodbye Earth. Come on. Goodbye Philippines. Goodbye family. Pag-usapan natin. Mapangarib na sa puso. Ang iwas. Itong sobrang pagpupuyat. Pag-usapan. Ito yung the heart hacker. To the barrio, kwento. Ito na nga po yung pinakadelikado. Pag-usapan natin. Dito walang tag. Ang chronic na pagpupuyat ay konektado sa mataas na blood pressure, mas mataas na tsansa ng heart disease May isya, pero always at stroke. totoo. Yun ang ating Simpleng puyat lang sa tingin pero pwedeng humantong sa seryosong kondisyon. sabay-sabay. Bawat boses mahalaga. Walang naiwan, walang goodbye. Kaya Ayan po mga kabandera yung ating rank 1 linya bukas na talaga naman nakakatakot at wag na sana nating maranasan yan. Kaya doon sa ating mga kabandera, mga kababayan dyan, natin. iwasan na yung sobrang pagpupuyat Open mind. para hindi natin maranasan tong 10 Pag-usapan health tips natin. Umagat o ranking na sinasabi natin na masamang maidudulot sa pangdiret sa ating katawan. natin. Kung may hinaing ka, sige banggitin. Kung may tanong katarapat, Kaya sabi natin mga kabandera, ito ang ating tandaan. maliit na issue. Hindi lahat ng kayang ipuyat dapat ipuyat. Araw, edukasyon, kalusugan lahat. Ang tulog ay hindi katamaran, Tubarang kundi gamot na natural sa ibinibigay sa ating katawan. natin. Oo, okay lang yung laging tulog. Huwag naman yung sobra sa tulog. Lagi kahit Sabi nga natin ng ating mga kabandera dyan, iisa ang saktong tulog natin dapat 8 hours a day. ng ating laban. Pero sa mga nagkakaedad, minsan sapat na yung 6. Story matters.
Oo, talagang magkakaedad na, talagang ang tulog lumalalim na. Usapan Yung iba, naabot na ng alas 11. Pero sa tulad po natin, sa ganito mga edad, alas 10, alas 9, minsan nakakaranas na ng antok. yeah. Kaya alam, madaling araw naman talaga nagigising mga kabandera. Importante, dire-diretso yung tulog. Mas mabuti na rin yung may gising kaysa may tulog kaysa walang gising. Tama ba? Pag-usapan natin lahat ng issue, real talk natin. Kaya sabi natin sa ating mga kabandera, magpahinga rin naman. Bago mapahamak, alagaan ang puso, isip at kinabukasan sa pamamagitan ng sapat na tulog. Lagi natin sinasabi yan sa ating mga kababayan dyan. Pahinga din pag may time. Napakahirap talaga mga kabandera yung may trabaho din sa gabi, no? Ayan po mga kabandera, sana naibigan nyo ang naging topic natin ngayong araw na ito. At sana mai-share nyo doon sa ating mga kaibigan o kung meron tayong mga kakilala, kamag-anak na nakikita nyo nagbabago yung mga mood, na nagbabago yung kanilang mga presensya, na nagbabago yung kanilang timbang, na nagbabago yung kanilang mga kutis, yung mga mood, attitude, ayan. Baka ito ay na sobrang pagpupuyat, hindi lang natin namamalayan o baka naman nagtatago lang yan para magpuyat. Oo, sa ating mga ano dyan, lalo sa ating mga anak. Hindi rin maganda yung sobrang pagpupuyat sa gadget. Kahit sa mga kabataan, pwede mangyari yan. Hindi lang din sa mga nakakatanda, no? Bigyan natin ng limit yung ating mga anak din, lalo yung mga kabataan, sa paggamit ng gadget. Nakakasama rin talaga yan. Katulad doon sa mga nauna nating tinalakay ng mga nakaraang buwan, yung sobrang paggamit ng gadget. Yan din po ang magiging dahilan na nagiging kulang sa tulog yung ating mga anak. Muli na naman po tayo yung babalik sa mga susunod na araw. Again, ito naman po ang inyong kabanderang si Israel. Dito lang sa programang Pag-usapan Natin. Dito sa Radyo Bandera, 107.1 FM, Olongapo City. Basta radyo, i-bandera mo! Open mind, pag-usapan natin.